Magandang araw mga kabukid. Welcome back to my channel, El Kabukid. No? Ngayong araw na ito, naimbitahan po tayo dito sa Barangay Belen ng General Natividad ng Nueva Ecija para sa gaganaping product knowledge presentation. No? Mapapasin nyo sa aking likuran, kinabit na po yung ating tarpaulin at ang ating mga produkto na CHC product. Ayan po, nakikita nyo po dyan. No? Ayun. So, antabay lang po mga kabukid. Magandang hapon po sa ating lahat. Pakilala muna ako. Pangalan ko po pala is Brian Valencia, pero mas kilala po ako sa El Kabukid. So kung nanonood po kayo ng YouTube, mahilig kayo mag-YouTube, search nyo lang po El Kabukid. Nandun po lahat ng aking mga videos, particular po sa ating mga product na CHC product, or CHC Agrotech product. So, unang-una, nagpapasalamat po ako sa aming team, Professor Shem, Dante, and then kay Sir Totoy, at dito po sa kanyang lugar na 1028 Resto Bar. Okay, so kagalakan ko ang makarating at makapagbigay kaalaman po sa inyo regarding sa aming mga produkto. Tanong lang po, sino po rito ang maraming palayan or malapad ang palayan? Wala? So, nandito tayo sa Natividad ng Nueva Ecija. Wala yata akong... Ulitin ko, baka hindi alam yung palay. Bukid po! Sino po may bukid? Ayun! Sorry. Akala ko nasa Maynila pa ako Nandito nga pala ako sa Nueva Ecija. Yung may tumana, number 1 na si Sir, Yung may mga hayop, baboy, baka, manok. Yan, pag-usapan po natin yan. Kaya lang, may hiling lang po ako sa inyo. Yung mga tanong nyo, i-reserve nyo po muna. Patapusin nyo lang po ako, mag-present. Pagkatapos po, pwede na po kayong magtanong. Okay po ba yun? Okay. Para dire-diretso po tayo, Okay. So, unang-una, pakilala ko, CHC Agrotech, CHC Agrotech is a Japanese technology. Sabihin, pagka-Japan, talagang maganda, mapalarangan man ng pyesa, sasakyan, and then, ito na, biological inputs na pag-uusapan natin. Okay? So, pagdating po sa agrikultura,
pag sinasabi ng karamihan, no, may mga namimit po ako ng mga farmers na nakarating ng Japan. So doon daw po, pag sinabing farmers, mayayaman. To say, pag sa Pilipinas, pag sinabing farmers, ano po? Mahirap po. Sa inyo po galing yan, hindi po sa akin. So yun po yung realidad. So anyway, pag-usapan natin yung sa atin, yung realidad po natin. Okay? So dahil sa sobrang mahal na po ng mga chemical inputs natin, ang mahal na po ng mga pataba na nilalagay natin sa ating mga gulay, ating bukid, no? Tapos ang presyo hindi makatarungan. Okay? So bigyan po natin ng solusyon. Pag-aanin po natin ang inyong ginagawang pagsasaka, pabilisin natin, palaguin, no? Pagandahin ang saka, at paliitin po yung ginagamit ninyong chemical inputs. Unang-una, pag-usapan po natin si activator. Okay? Pamilyar po ba? Ay, sorry. Namali. Pasensya na kayo, ha? Yun, oh. Pamilyar po ba kay activator? Sa picture ni activator, pamilyar. Ano ba yung nakalagay dyan? Basura. Okay? Si activator po kasi, hindi lang po siya pang land preparation. Multitasking po si activator. Ibig sabihin, pag multitasking, maraming pinagagamitan. Pwede po siya pang disinfect sa poultry, piggery, no? Sa mga dinidecompose. Sino po yung mga nag-organic dito? Yung mahilig magtanim-tanim ng organic po yung ginagamit. Yung gagawa po sila ng mga decomposing materials, no? Gumagawa po sila ng mga concoction na nilalagay po nila. Piniperment po nila 14 to 21 days. May mga gumagawa po ba dito? May kausap po ba ako? Okay. So, matagal na pong pinupush ng DA yung organic na pamamaraan or yung organikong pamamaraan. Kaya lang, dahil sa hirap mag-organic, no? Gagawa ka nga ng mga FFJ, FPJ, no? Ang probinsyano, gagawa ka ng fish amino acid, napakatagal na proseso. Pag nag-contaminate, babalik ka na naman sa zero. Napakasakit po, no? Instead na gagamitin mo na, hindi pa dahil na-contaminate. Okay? So ngayon, naglabas yung mga ganitong bagay, na mga ganitong teknolohiya. Okay? Unang-una nga si activator. Sabi ko nga kanina, multitasking siya. Pero pag-usapan po natin ang bukid at tumana. Ano ba ang trabaho ni activator sa ating bukid? Especially sa ating lupa. Okay? Si activator po, nagpapababa lang naman po ng soil acidity. So kahit wala po kung dalang soil test ngayon, no, I'm sure bagsak po ang lahat ng bukid at tumana dito sa natividad. No, pagdating po sa acidity ang pag-uusapan. Okay? So si activator magaling po siyang magpa-less, no, mag-reduce ng soil acidity. Okay? So ito po ay composed po ng millions, billions of good bacteria. So nandiyan na po yung pag-usapan natin yung fungus, nandiyan na po yung pag-usapan natin yung calcium deficiency, zinc deficiency, soil deficiency ng inyong lupa. So kailangan natin, pagalingin naman sila, bigyan natin ng sustansya yung lupa, hindi lang yung halaman. Kasi nangyayari sa atin ngayon, puro halaman lang binibigyan natin ng sustansya. Tama po ba ako? No? Ang pinatatabang natin yung halaman, patabayin naman natin yung lupa. Kasi kahit anong gandang ilagay mo dyan na synthetic, kung ang lupa mo ala na kung maibibigay ng nutrients, bagsak pa rin po ang inyong produkto. So tulungan natin yung lupa na gumanda. So sa pamamagitan ng activator. Okay? Ginagamit po si activator 7 araw bago nyo bungkalin yung lupa niya. I-spray na po natin siya. So, binababad lang po natin 6 to 12 hours. Kung nagmamadali kayo, 6 hours. Pagkababad, salain lang po. Kasi ang ginamit po natin sa kanya ay ipa. Hindi basta ipa. Kinur na ipa. Ibig sabihin, prognosis pa po ito sa mga laboratory natin bago siya nilagay ng bacteria. Kaya natin binababad para buhayin lang po
at mag-multiply po in a million times, in a billion times, yung bacteria ni activator. Okay? So pag nilagay natin sa lupa, pabayaan natin. Bakit natin pabayaan? Para una-una, ibaba natin yung acidity. Pagdalawa, pag bumaba yung acidity mo, pag nilagyan mo yan ng tanim na palay, yung kohol lalayas dyan sa bukid mo. Bakit? Ayaw po ni kohol ng matabang na lupa. Ang gusto ni kohol, acidic na lupa. So the more na naglalagay kayo ng mga chemical inputs nyo, the more na umaasim ang lupa ninyo. May nag-invento, pellets daw, para umalis yung kohol, para mamatay yung kohol. Take note, hindi po tayo nakakamatay. Bakit? Organic po kasi tayo. Very safe sa human and animals. Tatlo, no? Yung buto ng damo dyan sa bukid o kumana na gagamitin ninyong pagtatamnan, malilesin na po. Bakit? Pasibol pa lang pong buto, kakainin na po ng bakterya. So wala ka lang masyadong gagamitang herbicide. Okay? So ano pa? No? Meron na rin po siyang insect repellent. So kaya hindi na masyadong aatakihin ng mga stem borer, ng mga fungus, at kung ano-ano pa, black bug, no? Yung inyong tanim. Bakit? Kasi bumaba na po yung soil acidity. Gawa po ni activator. So ganun po kaganda si activator. No? Ngayon, pag-usapan natin yung piggery. Kung may piggery kayo, pwede nyo po ipang-disinfect. Ganun lang po ulit. Babad, 6 to 12 hours. No? Isalin sa sprayer. Pero take note, sasalain nyo po. Dahil sabi ko nga, ipa po yung pinagkapitan ng bakterya. So, i-spray nyo po sa lahat ng namamaho, nilalaraw, inuud. I-spray nyo po si activator. Ang matter of 2 to 3 hours, tanggal ang langaw, tanggal ang amoy. No? Hindi nyo na kailangan ng mga odorless, na mga chemical, na mga nilalagay dyan. Nakakasama pa po yan sa kalusugan ng tao. No? Kahit sabihin natin, odorless yan, pero chemical pa rin po yan. No? Tandaan nyo po. So ano pa? Pwede rin po siya, kahit ipaligo nyo sa baboy nyo, wala akong problema. Ganyan po kasi yung ating produkto. Okay? Sa poultry, no? Meron po akong mga kliyente, mga tunnel belt pa sa Balayan, Batangas, 4 yung tunnel belt niya. Very happy siya dito sa ating activator. Kasi dati, yung ginagamit niya, chemical, pagkaka-spray, bugaw, alis ang langaw, a matter of 3 days, balik na muli ang langaw. Bakit? Pinatay mo rin siya, pinabaho mo lang yung paligid mo para umalis yung langaw. So, ang papatay natin, yung itlog ng langaw, para wala ng langaw. Tama ho ba, ma'am? Kasi kung gawin mo yung adult na langaw, may iniwan pong mga itlog yan. Pagka nag-itlog yan, marami po yan. Hindi lang po 3, 4, 5. Daang piraso po ang itlog ng bawat isang female na langaw. So, 300 to 400 pieces of eggs ang iniitlog ng female na langaw. Ngayon, pag umalis yan, dahil inisprayan mo ng chemical, naiwanan niya yung kanyang itlog. Mahahats po yan. So, yung pinalis mo yung isa, ang kapalit 400 pieces. So, gawin natin, doon pa lang sa itlog, ipakain na natin kay activator. So, para sa susunod, wala nang mahahats na langaw. Pati yung baho niya, mawawala na. Ngayon, yung mangyayari po doon sa chicken manure, pwede nyo na pong gamitin sa mga halaman nyo. Bakit? Na-decompose na po ni activator. Ganyan po kaganda yung ating produkto. No? Mali po yung practice na ginagawa ng ibang farmers na kukuha ng chicken manure, ilalagay sa sako, and then pagka sako, ilalagay na sa halaman, ilalagay na sa lupa. That as a raw practice. No, naglalagay lang po kayo ng lason sa lupa nyo. Yes, organic, tama, pero dapat may process. Kung maglalagay kayo ng carabao manure, chicken manure, goat manure, dapat pinoprocess muna. Hayaan nyo muna na-ferment, na-decompose, hindi yung sariwa, igugudgud mo sa halaman. Take note, may fumes po yan. Yung fumes po ang nakakamatay sa halaman. Sir, naniniwala mo pa sa sinasabi ko? Yung ipot sa dakot, ilagay mo sa iyong halamang gulay, mamamatay po ba hindi? Mamamatay. Yes, yan po yung sinasabi ko. Yan yung ginagawang practice ng mga
matatandang magsasaka na ayaw pa rin magpaakap sa bagong teknolohiya. Marami po akong na-encounter dito, no, sa bayan ng Nueva Ecija. Nakikipag-debate pa sa akin, siyempre, kalaman niyo, huwag na natin patulan. So, tingnan na lang po natin doon sa naniwala sa produkto natin kung ano yung naging resulta. So, yun. Tapos na tayo kay Activator. Pag-usapan naman natin si Farmer's Friend. Pangalan pa lang, kaibigan-kaibigan nyo na. Yan. Para saan si Farmer's Friend? Si Farmer's Friend po, para sa lahat ng halamang may ugat. Preparing trees na niya, high leafy vegetable, green leafy vegetable, high crops vegetable, root crops, palay, in short, sa lahat. No? Sa lahat ng may ugat. Even yung hydroponic na nauuso na po ngayon, pechay, lettuce, yung tinatanim, even cabbage, hydroponic na po nila. Pwede po si Farmer's Friend. Ganyan po kaganda yung produkto natin. Okay? Sa lahat po, walang pinipili. No? Bagong tanim, 3 buwan na nakatanim, pwede pa rin po yung ating Farmer's Friend. So, ano naman ang trabaho niya? Unang-una, soil rejuvenator po siya. Yung ating lupa na pinatigas na po ng chemical fertilizer, no? Dahil po yung chemical inputs na yan, meron po yung binders na tinatawag. Naniniwala ko ba kayo doon? No? Meron lang yung ginamit na sangkap sa paggawa ng semento, no? Para kumapit lang po yung synthetic fertilizer dyan sa bagay na yan. Ngayon, yan po yung isinasabog natin 4 na dekada na sa ating bukid. Kaya no wonder, yung bukid natin tumitigas na. Sino po ba rito yung naka-experience na nagsaka ni halos umaabot pa sa tuhod? Nung panahon yun, yung putik ng bukid niya. Dati, ganon. So ngayon, hanggang sakong na lang yung tigas or yung lambot ng bukid. No? Tumigas na po kasi dahil kasasabog natin ng chemical inputs. I'm not saying pangit ang inorganic, no? Wala po tayong kontra doon. Ang atin lang magbawas. Bawasan natin yung chemical inputs natin. Okay? So, trabaho ni Farmer's Friend, palambutin. No? Pag lumambot po yung inyong lupa, yung ugat po ng inyong halaman, gaganda na po. Bakit? Malambot na po yung lupa. No? May iwasan nyo na po sa palay, kung mapapansin nyo yung tinatawag na domino effect. Yung kunting hangin tumba. I-harvest na lang tumba. Nakakita na po ba kayo nun? Ha? So, matigas po yung lupa. Unang-una, because of acidity, too much acid, no? Pagkalawa, yun nga yung ating chemical inputs. Yung pangatlo, mali rin po yung pinagagalaan natin ng itik, yung bukid. Bakit? Subukan nyo pong pakainin ng piso yung itik. Yung piso po matutunaw doon sa tiyan ng itik. Ganun po ang acid na binibigay ng itik sa bukid. No? Kung yung piso nga natutunaw, how much more hindi siya magbigay ng sobrang acid sa bukid. So yan din po yung cause kung bakit weak yung ating tanim. No? Kunting hangin tumba, brittle po yung stalk ng palay. So pag brittle, kunting yung lalo't may bunga na yan, nagdo-domino effect yan, tumba po talaga mangyayari yan. Wala po tayong solusyon yan. Unless, na 1 linggo na lang, aanihin nyo na. Pwede pa yun. Pero ang masakit nito, nag-i-start pa lang sumapaw yung palay ninyo, nagkagano na. Paano mo isusurvive yan? No? May nagtanong sa akin isang kliyente. Pero, ito'y sinagot ko ng pabiro. Pero ginawa niya, umokay naman. Ano daw magandang gawin sa ganung natumba na? Sabi ko, gumawa na lang ng stick, lagyan ng sanga, para sinusuklay na gano'n. Which is ginawa. Hindi namin natuwa pa sa akin. Pero yun po, out of my mind, hindi ko po alam, no? Pero yun po yung nasabi ko. Pero ginawa naman niya, ng kliyente ko. Hindi nakatulong. Pag gumawa na ng stick, ilagay niya ng 3 parang sanga, binabano niya yung kanyang natumbang bukid. Pero maiwasan po natin yan sa pamamagitan ng ating mga produkto, especially itong dalawang ito.
No? At napakaganda po sa lupa. Okay? Bigyan ko lang po kayo ng konting idea kung bakit dapat magbawas tayo ng chemical inputs. Siguro kilala yung 3-3-14. Kilala mo ba? Oo. So, sabi nila complete. No? 14% urea, 14% potassium, 14% phosphorus. So, complete. Pero, ilang kilo ho ba ang isang sako? 50 kilos. 50 kilos. Okay. So, 14% ng 50. Huwag nyo nang kwentahin. Matagal ko nang nakwenta yan. 7%. So, dapat 777. No? So, kung 77, that is 21. Tanong ko, nasan yung 29%? Ewa. Yung carrier. Yung po yung binder. Yung po yung apog. Yung po yung line. Search nyo po sa Google. Search nyo po sa Wikipedia kung ano ang purpose ni line. No? Isa po siyang sangkap paggawa ng semento. Kaya no wonder, yung lupa nyo, titigas po talaga. 4 na dekada mong sinasabugan ng ganyan. Eh kung gumamit pa naman tayo ng triple, sobra-sobra. Kahit hindi na kailangan ng halaman mo, triple pa rin ang isasabog mo. No? So, ganun. So, nasaan po yung 29? Nasa binders. Samahan nyo pa ng pagsusunog sa inyong bukid. May napapractice pa po ba dito? Minadaan ako dito, sinunog yung buong, I think, isang hektarya po yata. Iwasan na po natin yan. Bakit? Inaalisan po natin ang oxygen yung lupa. Lalo kung sumugas. Nag-gets po ako? No? Alisin na po natin yan, yung sinasabi nila para daw mamatay, yung insekto. Yes! Totoo po yan. Pero ang feedback po niyan, sa inyo rin. Sa isa may-ari po ng bukid. No? Kasi inalisan mo ng oxygen yung lupa. So ngayon, magtataka ka bakit malnourish yung lupa mo sa dinami-dami ng chemical inputs na nilagay mo. Wala na po kasing substance. Wala na nutrients yung inyong lupa. No? Nag-evaporate na. Sinunog na po kasi. No? So para bumalik, sandamukal na chemical na naman, synthetic ang ilalagay natin sa bukid. Para manumbalik. Pero ang nag-benefits, halaman lang. Tanong, ang lupa nag-benefits po ba? Hindi. Okay. So, ganun po ang ito-troubleshoot ni Farmer's Friend. Palalambutin natin yung lupa, unang-una. And then, yung ugat niya, pag malambot na po yung soil, gaganda na po yung root system ng halaman mo. Kahit anong halaman po yan. Okay? Gaganda na po yan. So, talagang dadami na po yung ugat. No? Kahit ano pong hangin, hindi niya na po kaya tumbahin yung palay nyo. At yung amin pong pagka gumamit po kayo nito, minimum of 63 pillars sa palad. Ganun po kalaki yung nagiging puno. No? Ngayon, marami po akong bukid na nakikita talagang malnourished. Malnourished na po talaga. Wala nang sustansya lupa. Kumukuha na lang po sa synthetic. Okay? So, ito po, ini-spray kailan? Pagsabog tanim, 15 days. Pagsabog tanim, no? Paglipat tanim, 10 days. I-spray nyo po. Ini-spray lang din po siya. No? I-spray, wala pong problema kahit matamaan po yung dahon, hindi po masusunog yan. Ganyan po kasi yung ating produkto. Okay? So, kailan yung kasunod? Kasi sa isang hektarya, 4 na kilo po yung nagagamit natin. Okay? 1 kilo nito, 2 kilo nito, at 1 kilong Maxi Grow. Okay? Pag-usapan po natin yan mamaya. So, kailan yung pangalawang application ni Farmer's Friend? Pagsabog tanim, 40 to 45 days old. Paglipat tanim, 50 to 55 days old. Depende sa variety. Lagay po natin siya. Okay? May nagtanong, Brian, akala ko ba soil rejuvenator yan? Akala ko ba soil reducer yan? Eh bakit 45 days malago na yung pala? Ang trabaho po kasi ng ating Farmer's Friend, systemic po siya. Systemic po siya. Ibig sabihin na spray mo sa dahon hanggang ugat ang tama. Ganun po siya kaganda.
At ang kagandahan po ng tatlo nito, magle-lesson na rin po kayo sa chemical inputs ninyo. Kung gumagamit po kayo ng 10 sako, 1 hektarya, tatapyas po tayo 40 to 50%. Sa unang gamit. So, bawas tayo ng 4 na sako. Ngayon, kung tingin mo, kulang pa, dagdag ka pa 1 sako, 5 sako na lang. Tama na po. No, makikita niyo naman po. Okay? Makikita niyo naman po yung resulta ng ating produkto. Sa unang gamit, let's say, break-even lang kayo sa chemical inputs sa 4 na kilo. Pero sa resulta naman po ng inyong tanim, masisiyahan naman po kayo. Ganyan po kaganda. Okay? So, pag-usapan natin si MaxiGrow. Si MaxiGrow po ay no need na ibabad kasi wala naman siyang bacteria. Ang binababad lang natin itong dalawa. No? Kasi may binubuhay po tayong bacteria. Yung bacteria po kasi, yan po yung susog po sa mga bad bacteria mo na nasa lupa. No? Hindi po kasi kaya solusyonan niya ng mga chemical inputs na nilalagay niya. So kung bacteria yan, bacteria din po yung ating pananggalan dyan. Okay? Mas marami po siya pag binababag. Ngayon, pag-usapan natin si MaxiGrow. Si MaxiGrow po, natural foliar po siya. Ang kagandahan natin sa iba na mga foliar fertilizer, no? I'm sure na marami na rin pong lumabas na mga foliar fertilizer, no? Ang kagandahan lang natin dito is kumpleto na. Ika nga from A to Z, no? Kung calcium deficiency man yung bukid mo, i-MaxiGrow yan. No? Kung may problema man sa zinc, i-MaxiGrow mo yan. Kung nangingilaw, namumula ang dahon ng palay mo, even yung mga gulay mo, i-MaxiGrow mo yan. Sigla po, gaganda po ang kulay niyan. Bakit? Si MaxiGrow po natin is may humic and fulvic acid na rin po siya. Na kung saan, pamula ugat hanggang kaduluduluhan, kaya niya pong solusyonan. At pangatlo, meron na rin po siyang NPK. No? Mas mataas pa po ang NPK nito kaysa triple 14. Kung mapapansin niyo po rito, 3.33% lang po ang NPK niya pag tuyo. Pag binasa niyo po ito sa tubig, times 7. So that is 21%. So 3.21 na, hindi na triple 14. At pure pa. No? Pinagaganda, pinalalaki, pinasasarap ang bunga ng inyong halaman. Sa unang gumamit po ng aming mga produkto, no, nag-increase po talaga ang yield nila from 5 to 20% na ani. Okay? So, panoorin nyo na lang po sa aking YouTube channel, yung El Kabukid, makikita nyo po dyan yung mga gumamit ng product natin. Makikita nyo po, ini-interview ko po isa-isa sila between sa dati nilang ginagamit at sa CHC na ginagamit nila ngayon. Kung ano po yung kanilang naging experience. Unang-una, pinatitipid po ang farmers. Pag tumipid ang farmers at maganda naging harvest, kikita po ba si farmers? Kita na malaki. Yes, kikita si farmers. Okay? So, pang-apat, anong kagandahan kay MaxiGrow? Si MaxiGrow po ay pwede mong ihalo sa anumang uri ng chemical mo. Pwede mo siyang haluan ng fungicide, pwede mo siyang haluan ng herbicide, pwede mo siyang haluan ng insecticide dahil wala po siyang binubuhay na bacteria. Ganun po ang kagandahan ni MaxiGrow. So, best nagamit ni MaxiGrow, pag lumalabas na ang butil or nagpatanaw na, ika nga, may patanaw na, or may tinatawag na sumasapaw kung sa palay, no, kung sa bukid natin pag-usapan. Kung sa mga gulay naman, no, kung ang gulay ninyo ay nasa, kung depende po kasi sa gulay merong mga pechay, mustasa, may kalabasa, may talong, no, depende po. Kung sa talong, bago po siya mamulaklak, i-spray nyo po si MaxiGrow para maiwasan po natin yung atake ng mga insekto.
Kasi meron na po siyang insect repellent. Pangamoy po kasi ng insekto rito, hindi maganda. So pag tumikim po sila sa inyong halaman, hindi po nila kakainin. Bakit? Mapakla, mapait, hindi po nila gusto ang lasa. Tayo lang sa tao. For example, naimbitahan tayo sa isang kasalan. Ang ganda ng menu. No? Dahil ay catering, kanya-kanyang bukas tayo, nakita tayo ng isang putahe. May dala tayong tinggal, kumuha tayo ng isang putahe. Dinala natin sa ating lamesa, kinain natin, hindi pala masarap. Masarap lang sa paningin. Uubusin po ba, sir? Hindi. Ganyan din po ang insekto. Pag natikman nila, hindi masarap, lilipat po yan sa ibang bukid o sa ibang tanim. That is technology. No? Hindi po natin kayang ipaliwanag yan. Only mga technical people lang po ang pwedeng magpaliwanag yan. Okay? Yun po yung nagagawa ng ating produkto. Pinagaganda, pinabibilis ang paglaki, no? Pinabibintog ang bunga, pinaiiwas ang mga insekto, pinagaganda ang lupa ang sakahan ninyo. At siyempre, pinagaganda ang ani. Yun ang pinaka-importante. Sa unang gamit, magbabawas kayo ng chemical inputs. Okay? So, pag-usapan natin itong probiotic. Probiotic. Sino mo ba ito nakatikim na ng bakterya? Yakult. May mo ba? Yogurt. Delight. Yan po yung mga bakterya. Probiotic. Pero gawang pantao. Ito naman panghayo. Okay. No? Bakterya din po sila, pero pang-tao. Ito naman, ginawa para sa hayop. Sa lahat po ng lumalakad na may bituka, pwede po si probiotics. Okay, meron ba mga may alaga rito? Napanggit ko kanina, marami nagtaasan. Sa lahat ng produkto namin, si probiotics ang pinakamatipid gamitin. No? Kung ang alaga mo, 10 manok lang po na panabong, aba, ay 2 taon mo itong uubusin. 1 kurot, 1 litro. Kurot-kurot lang. Kung baka naman, kalahating kutsarita. Babad mo lang, mamayang gabi, painom mo bukas. Ang trabaho nito, lahat ng masama na kalaban ng inyong hayop sa pagpapataba, no, yung mga internal, external parasite na yan, yung mga internal bleeding na nangyayari sa inyong mga alaga, no? Bahala na po si probiotics dyan. Ano yung mga bacteria ni probiotics na po ang bahala dyan. Ganun po ka-ganda ito. Okay? At ang kagandahan, hindi pa masyadong masangsang ang amoy. Kasi, ang nagpapabaho sa amoy, bacteria din. Naniniwala ho ba kayo doon? Na nagpapabaho sa isang bagay, bacteria. Pansinin nyo po yung freezer nyo, walang bacteria, hindi po nabubulok. Lagay mo yan dyan, 3 araw, bulok yan. Makainin nyo yan ng bacteria. So, yung sinasabi ko po, bacteria po nagpapabulok, ang nagpapabaho. So, ang kalaban niya, para supuin, bacteria din, pero good bacteria. Mas marami po kasi ang good kaysa sa bad. Okay? So, ito yung sumog po sa Region 4 nang tamaan sila ng African swine. Isa po ito sa ginamit ng provincial vet ng Batangas. Ito pong probiotic at activator. No? Sila pong dalawa. Okay? Pinalalakas po ang immune system ng inyong alaga. Maparabbit, mapalaver, mapamaya, lahat ng may bituka. Pwede po siya. Okay? So, kung gagamitin natin sa baboy, halo lang po natin sa tubig palagi.
Pwede rin naman po ihalo sa pagkain. Mas magastos. Kasi kung sa pagkain, kung isang sako po, 100 grams ang gagamitin mo, mas magastos. Kung ilalagay niyo po sa tubig, mas menos. Isang kurot, 1 litro. Para kumulot ka lang, ilagay mo sa 1 litro. Bukas mo ipainom. No? Magmumultiply po kasi yung bacteria. Kailan dapat ipainom? Pwede pong every other day. Pwede pong twice a week. Pwede pong twice a week. Huwag lang pong no talaga. No? Pwede po siya ipainom. Hindi po siya magastos. Okay? So, dito ko na po tatapusin. Alam ko naman po yung iba, medyo init na. Sa Aqualife. No? Kung si Farmer's Friend ay soil conditioner, si Aqualife naman po ay water conditioner. At, syempre, pag may fish pan kayo, gumagamit din po kayo ng pang-disinfectant. Tama? Pero gagamitin natin biological na rin. Activator na. Para mas maganda. Naiwasan natin yung fungus. No? Kesa yung mga ipot ng manok ang gagamitin natin, saka yung mga line-line. Activator na lang gawin natin. Ang bilis pa magpalumot. No? Unang-una, balikan natin si activator. Kasi ito na magka-tandem talaga yan eh. Multitasking talaga si activator. Kung halimbawa ito yung i-disinfect ni Chef at gagawing fish pan ulit, bubuhayin. So syempre, tatanggalan po natin, kukultivate po natin yan, Chef. Kukultivate natin, tatanggalin natin mga damo-damo yan, no? Ilalagay natin sa ibabaw. And then, i-spray natin si activator. Pabayaan natin ng 4 to 5 days. Direct sunlight. Pag natuyo, saka natin dagdagan ng tubig na 10 to 1 foot lang. Pabayaan natin magkalumot. 3 to 4 days, lulumutin na po yan. Yung buong yan, lulumutin po yan. Pag nagkalumot, dagdagan na natin ng tubig. Depende sa level ng inyong fish pan. May level po kasi yan eh. No? Hindi naman pwedeng 1 feet, 7 feet, hindi po pwedeng gano'n. So kailangan pagka ganun kalalim, kailangan luwangan mo yung iyong fish pan. Okay? So minimal na po yung 4 feet dyan sa fish pan. 3.5, 3 feet, 3.5, 4 feet. No? Pagka nagkaganon, bago mo lagyan ng tubig o punuan yung iyong fish pan, ganawin mo na to. No? Itimpla mo na sa gabi pa lang. Parang sa umaga, isabog mo sa iyong fish pan gamit ang iyong tabo. No? Ito po ay kalahating kilo, good for 100 liters na po ito. So, half hectare na po ang gagamitan ito sa inyong bukid. No? Fish pan. So, ang trabaho naman niya, unang-una, aalisin natin yung water contamination. No? Nasanghi ng mga chemical pa rin. Kung ang tubig mo ay kukunin mo sa ganito, expected na po yan. May chemical content na po yan. Bakit? Ang dami, ang layo mong pala yung pinagdaanan eh. May nagbomba doon, may nagsabog ng chemical doon. Gusto ka, papasok sa fish pan mo. So, that is contaminated water na naman. Pagdalawa, pag biglang umulan, maganda ho yung kondisyon ng tubig mo. Biglang umulan, pumasok yung tubig lamig, maganda kondisyon ng tubig mo, nakaka-affect din po yan sa iyong isda. So, si Aqualife po ang bahala doon. Okay? Si Aqualife, hindi lang po siya pang-isda na bangos, tilapia, malaga, banami, no? Pwede rin po siya sa crabs and shrimps. Lahat ng fresh and brackish water, pwede po si Aqualife. Ganun po kaganda yung ating mga produkto. Okay? So, yun, tapos na po tayo sa ating product presentation.